Ito. Ikakasal na yung kapatid ko at ex ko? Huh? OMG. Hi, this is Angeline Quinto, and today we're going to talk about the biggest mystery of them all. Love. How to know if pinapaasa ka ng guy? I feel confused sa mga motives ng guy best friend ko. He does everything na usually guys do when they're attracted to you. Sits next to me all the time, chats me every day, gives me gifts, and more. But then, may days na he does almost the same things with the other girls sa friend group namin. I know because they playfully send screenshots pa ng conversation nila sa GC naming friends. Dahil din sa motives niya, I think nafo-fall na ako. But every time I see na ganun din siya sa other girl, I can't help na masaktan din. I haven't confronted him, baka kasi I'm overthinking lang and it all means nothing lang pala. What should I do? Any advice? Parang kilala ko to. Ako pala yun. Well, sa nabasa ko dito sa story niya, siguro for me, parang wag na lang siguro nating bigyan agad ng meaning kung hindi ka sigurado na may ibig sabihin pala lahat ng pinapakita nung guy sa'yo. Mas mabuti na tanungin mo siya ng personal. Pwede mo siyang tanungin na lahat ba ng nakikita at nafe-feel ko sa'yo may meaning. Base sa mga naranasan ko, wow, ang dami. Iba-iba naman kasi ang klase ng mga lalaki. May mga ibang lalaki na para sa kanila talagang wala lang. Kaya minsan 'di ba parang nagiging problema nating mga babae 'yun kasi parang tayo pa yung mas nauunang masaktan kahit sa kanila wala lang. And may iba namang mga lalaki na parang 'yun yung paraan nila para mag-umpisa na meron pala talagang meaning yung mga pinapakita nila or wala lang din silang lakas na loob na sabihin dun sa babae. Pero hindi rin natin masabi kasi base dito sa kanyang story, wala namang sinabi dito na umamin sa kanya yung guy. Masyado lang na-fall talaga yung girl. Sa tingin ko, love yourself. Love yourself na lang. Hindi, for me, siguro mas better na aminin niya dun sa guy. Na ganun na yung nararamdaman niya. And maging ready lang siya kung ano yung pwedeng sabihin ng guy na baka mamaya para sa guy, wala lang yun, 'di ba? At least ready siya. Hindi na siya ganun masasaktan. Pero ang maganda doon, naging honest ka sa feelings mo. Sa panahon kasi natin ngayon, kapag pinakitaan ka ng something ng lalaki, parang automatic yun na yun Parang hindi na uso sa atin yung nagpapakiramdaman, di ba? Parang kapag ka gusto mo yung babae, pag gusto mo yung lalaki, sinasabi mo na agad. Parang nakarelate kayo lahat, be. Parang si ate sabi niya, parang na ano niya yung, Sabi ko ganito. maganon siya, parang yun yung pinagdaanan ko. Ate, kapatid mo ba to? Ako yun. Biro lang, be. Parang ang haba naman nito. Am I being ungrateful or valid lang ba na malungkot ako sa gift ng BF ko? Ano kaya yung gift ng BF niya? Nalungkot siya agad. Hi, I'm not sure if ako lang ba to or valid naman yung nararamdaman ko, but I really just feel sad right now. LDR kami ng BF ko, nasa abroad siya. Ang tagal na namin hindi nagkikita and honestly, ramdam ko na yung distance. Alam niyo yun talaga yung yun talaga yung mahirap sa LDR, ano? Hindi mo maiiwasang maramdaman yung ganyan. So when he said may pinadala siya for me, umaasa ako kahit konting effort man lang. Something na mapapa-feel sa akin na special pa rin ako kahit malayo kami sa isa't isa. Pero yung dumating, bag na sobrang laki, notebook na may brand pa ng kuryente nila, ball pens na parang galing sa job fair ng work nila. May mga tag pa, tapos yung iba is from healthcare center pa. As in parang freebies lang na pinulot niya tapos binigay sa akin. Tapos yun daw ang advance Christmas gift. Hindi ko alam pero ang sakit. Lalo na kung matagal na akong nagsasabi what I wanted. Simple lang, hindi mahal. Kahit letter lang sana. Something na pinag-effortan. Pero parang wala na siyang maisip. Or worse, parang hindi niya pinag-isipan at all. Minsan naiisip ko if pinagtitripan ba ako or kung sobrang afterthought lang ako. Hindi na nga kami nagkikita tapos ganito pa yung matatanggap ko. So, am I being ungrateful? Or valid ba na ma-feel ko ito? Oh well, sige, dun muna tayo sa guy.
Dun sa guy, yung pinadalang mga regalo ng guy, parang hindi siya ipapadala para sa girlfriend, para siguro sa barangay nila. Joke lang. Joke lang, guys! Kung alam mo naman na meron ng hinanakit yung girlfriend mo about sa mga ganitong sitwasyon, simple lang naman yung hinihingi, sana, effortan mo naman kahit konti. And kung special kasi sa'yo talaga yung girl, di ba? Kahit simple yung regalo, basta espesyal, malaking bagay yun dun sa babae. Sana nilagay niya na lang sa maleta kasabay niya umuwi. Mas na-feel nung girl na espesyal kasi kasama ka. And sa girl naman, alam mo, for me, valid naman yung nararamdaman mo. Kahit naman ako siguro yung makatanggap niyan ganyan yung mararamdaman ko. And kung sasabihin mo kung ano yung nafe-feel mo dun sa guy, para mas maintindihan niya, di ba? Mas maging open ka sa partner mo na, alam mo, hindi naman ako naghahangad ng kahit anong mamahaling regalo. Alam mo, yung simpleng regalo pero alam kong in-effortan. Feeling ko mas matatanggap niya yun nang masaya siya. Ako kasi big deal sa akin yun Ewan ko. Ako, pag nagbigay ako ng regalo, kahit simple lang, may effort kasi ako sa ganyan. So, feeling ko lang, baka doon ako nanggagaling bilang isang babae. And parang ako yung na-hurt doon sa part ng girl. Kasi nga, LDR na kayo. So, kung magbibigay ka ng gift, effortan mo na. I'm sure namimiss mo naman yung girl. Hindi mo regaluhan ng Prada. Joke. Possible kasi na ganun yung iniisip nung guy na nagpadala ko ng regalo sa'yo, so effort na yon. Pero kasi ikaw yung nakakakilala dun sa partner mo, ikaw yung nakakakilala sa girlfriend mo. Iisipin mo yun Paano kaya kung matanggap to ng girlfriend ko sa Pilipinas? Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Oo, nag-effort ka dun, pero ano ba yung na-feel nung partner mo nung natanggap niya yung regalo? Kagaya nga lang sabi ko kanina, kahit ako yung makatanggap ng regalong ganun, magpapasalamat ako sa'yo, pero deep inside, meron akong question na bakit ito yung bakit ito yung pinadala niya sa akin? Parang, sana tapsilog na lang. Favorite ko pa. Kapag ganitong mga sitwasyon ng relationship, siguro mas maging open sa isa't isa, mas intindihin yung isa't isa kasi mahirap Kung meron mang mga ganito na, simple lang naman yung gusto niya pero hindi niya makuha doon sa partner niya, sabihin mo na agad. And doon naman sa guy, iniisip ko kasi baka mami nagmamadali lang siya. Alam mo yun, yung mamadali. Sige, padala ko na to, yung ganun. Baka doon lang nagkulang. Sana mas pinag-isipan pa kung ano yung ibibigay na gift doon sa partner. Kasi kung ilang taon naman na kayong magkarelasyon, I'm sure kilalang kilala nyo na yung isa't isa kahit magkalayo kayo. And alam na alam mo kung ano yung makakapagpasaya doon sa babae. Parang ang sarap magkaroon ng ganito, no? Bibigay ka lang ng advice. Ba, ano problema nyo ngayon? Ito. Ikakasal na yung kapatid ko. Huh? At ex ko? OMG. Ikakasal na yung kapatid ko at yung ex ko. Akala ko sa palabas lang to nangyayari, not until naranasan ko way back 2011. Tagal-tagal na rin Nabuntis ako ng BF ko noong 2010. College pa lang kami noon. Nag-decide ang parents namin na ipakasal kami. Pero yung kasal namin ay hindi narehistro. Naghiwalay din kami nung 2 months pa lang ang anak namin. May times na hinihiram ng ex ko yung anak namin. Minsan sinusundo niya sa bahay, minsan hinahatid at sinusundo sa kanila ng bunso kong kapatid na babae na sumunod sa akin. To make the story short, yung bunso po namin ay naging karelasyon ng ex ko. Ano ba yun? Natin sundo lang yung anak. Every time na hinihiram niya ang anak ko at dinadala sa bahay nila, tapos susunduin ng bunso kong kapatid, may nangyayari na pala sa kanila. At nalaman lang namin nung nabuntis siya nito. Ginamit pa yung bata. Ngayon may 3 na silang anak at plano na nilang magpakasal next year. Ako naman ay happily married na din sa iba. Ang tanong ko lang po, gusto po kasi ng panganay naming kapatid na patawarin ko na yung ex ko at yung kapatid ko. It's been 14 years naman na daw. Siguro naman daw ay nakamove on na ako. Patawarin ko na lang daw para sa peace of mind naming magkakapatid at umattend daw ako ng kasal ng bunso namin. Sinabi ko naman sa panganay namin na nakamove on naman na ako sa nangyari at may peace of mind na ako ngayon at ayokong umattend sa kasal nila. Pero masama ang loob sa akin ng panganay namin dahil makasarili daw ako. Kung kayo po ba yung nasa kalagayan ko, mapapatawad niyo pa po kaya sila? Ang hirap naman ito. Ang hirap naman no. Buti lang mga kapatid ko lalaki. Ang hirap nun! Well, I'm sure naman mapapatawad ko sila. Pero ang tanong kailan? Yun ang hindi ko alam. Bakit parang ako yung kapatid?
Para sa akin, sigurado naman ako na mapapatawad niya yung kapatid niya at yung ex niya. Ang hindi niya lang masasagot kung kailan yun. Ang tanong kasi dito na humingi ba ng tawad sa kanya yun? 'Di ba? Parang hindi humingi ng tawad sa kanya yung kapatid at yung ex. Ang magiging kalaban niya talaga dito yung every time makikita niya yung dalawa, babalik at babalik sa kanya yung mga nangyari. Tapos, hindi ko kasi alam kung humingi ng tawad yung kapatid at yung ex eh. Pakitawagan nga sila. Kapatid niya na 'to ha, 'di ba kadalasan mga naririnig nating story, best friend, matalik na kaibigan ng nagiging third party. So, sinabi naman dito sa story niya na hiwalay na sila nung naging magjowa yung kapatid niya at ex. Sana bago naging magjowa ang ex at yung kapatid, nagsabi yung kapatid dun sa ate niya. Pag narinig mo kasi yung parang blessing ng ate mo, di ba? Parang mas maluwag sa loob mo yun eh, na okay naman kay ate. Kaya lang ang problema dito yung lalaki, wala bang ibang babae? Bakit kapatid pa ng ex mo? Tapos may anak pa kayo ng ex mo. Eh so paano kung magkakasama kayo sa isang bahay? Ang hirap nun ha. Baka pag napanood naman to, judgmental ka naman Miss Angeline. Nakabukod naman kami. Sana lang wag maapektuhan yung pagiging magulang nila pareho doon sa bata. Kasi since nag-iisang anak nila yon, 'di ba? Ang importante doon na kahit na naghiwalay na sila, yung ma-feel nung bata na may magulang pa rin siya, may nanay at tatay. Hindi niyo naman ginusto din na mangyari yon, 'di ba? Kasi sino ba naman ang gustong mahiwalay sa asawa? Wag na wag niyong kakalimutan yung obligasyon niyo bilang nanay at tatay kasi habang bata pa siya, maramdaman niya na kahit hiwalay kayo, nandyan kayo pareho para sa kanya, anytime. Pakipasok na ibang papel. Uy, nag-enjoy ako dun ah. Anyway, tungkol sa love, iba-iba naman tayo ng pinagdadaanan. Magjowa, mag-asawa, di ba? Bilang isang pamilyadong tao. Ang pinaka-advice ko lang, lagi kayong maging open sa isa't isa. Kung meron mang hindi pagkakaintindihan, huwag kayong magtatabi sa kama lang hindi kayo maayos, lalo kung may anak na kayo. Kasi hindi man naiintindihan ng anak nyo yan, nararamdaman nila na hindi okay ang magulang nila. At the end of the day, alam kong magiging maayos lahat pagka sinasabi nyo sa partner nyo yung nafe-feel nyo and kung ganun din sila sa inyo. Basta maging open lang kayo sa lahat na nangyayari. Sa mga viewers natin, sana kahit papano ay nakapulot po kayo ng advice from me. And dahil malapit na po ang Christmas, sana bagong magpasko, mapasaya ko po kayo sa bagong pelikulang ginawa ko. Ang Happy Homes ni Dayan Hilario, directed by Direk Marlon Rivera. Kasama ko po dito si Miss Eugene Domingo, Paulo Contis, Richard Yap, Luis Alandi at maraming iba pa po. Ang Happy Homes ni Dayan Hilario, showing pa rin. Sana po mapanood ninyo.